Sa pinakapusod ng Capiz, may isang baryo na tila ba lumulutang sa pagitan ng katahimikan at hiwaga. Sa araw makikita mo ang mga magsasaka na nagbubungkal ng lupa, mga bata na naglalaro sa kalsada at mga ina na abala sa paglalabas sa may ilog. Ngunit sa gabi, iba ang mukha ng baryo. Kapag bumaba na ang dilim, nagiging mailap ang mga tao, maagang nagsasara ng mga bintana at mabilis na dinadala ang kanilang mga anak sa loob ng bahay. May mga kwento kasi na matagal nang pinapasa-pasa ng matatanda. Kwento tungkol sa mga nilalang na hindi kapareho ng tao. Mga engkanto na nagbabantay sa kanilang paligid. Laging sinasabi ng matatanda na may mga lugar na hindi dapat pinapasok. Lalo na ang ilog na dumadaloy mula sa paanan ng bundok hanggang sa dulo ng gubat. Doon nakatira ang ating bida, si Jazzy, isang dalagang payak lamang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Ang lola niya, si Aling Sion, ang madalas magkwento ng mga alamat at kasaysayan ng kanilang baryo. Bawat gabing malamlam ang buwan, nakaupo sila sa harap ng lumang lampara habang nagkukwento si Aling Sion tungkol sa mga engkantong nakatira sa tabi ng ilog at sa malalaking puno ng balete. Para kay Jazzy, tila mga kwento lamang ito para takutin ang mga bata, ngunit sa puso ng kanyang lola, isa itong babala na dapat iseryoso. Habang lumalaki si Jazzy, nakasanayan na niyang pumunta sa ilog tuwing umaga para maglaba at kumuha ng tubig. Doon siya madalas nag-iisa, habang pinagmamasdan ang dumadaloy na agos at naririnig ang pag-awit ng mga ibon. Sa kabila ng payapang tanawin, may mga pagkakataong nakararamdam siya ng malamig na simoy ng hangin, kahit mainit ang araw o kaya na may tila may matang nakatingin sa kanya mula sa mga puno. Hindi niya ito pinapansin, iniisip niyang baka guni-guni lang. Ngunit isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, dala ang mga labahin na hindi niya natapos. Biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang baryo. Ang mga kuliglig na karaniwang maririnig tuwing gabi ay biglang nawala. Napansin niyang parang lumamlam ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng tubig. Pinilit niyang huwag kabahan at ipinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit hindi niya maiwasang mapalingalinga. Sa kabila ng kanyang kaba, naramdaman niyang may kakaiba, isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Para bang may kasama siya, ngunit hindi niya makita. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok at ang kanyang mga kamay ay halos mahulog sa pagkakahawak ng labada. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, agad siyang sinalubong ng kanyang lola. Maputla ang mukha ni Jazzy kaya't nagtanong si Aling Sion. Ikinwento ni Jazzy na tila may nagmamasid sa kanya sa ilog at nawala ang mga karaniwang tunog ng gabi. Agad na sumeryoso ang mukha ng kanyang lola. Sinabihan siya nito na iwasan na ang pagpunta sa ilog kapag gabi, sapagkat iyon daw ang oras na malakas ang kapangyarihan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit sa isip ni Jazzy, mahirap paniwalaan ang lahat ng iyon. Iniisip niyang baka dala lang ng kanyang pagod at imahinasyon ang naramdaman niya. Kinabukasan, habang nasa palengke, narinig ni Jazzy ang mga matatandang nag-uusap. Isa raw dalaga ang nakita ilang taon na ang nakalilipas na pumunta sa ilog ng gabi at hindi na bumalik. Ang bangkay nito ay natagpuan makalipas ang 3 araw. Ngunit kakaiba ang pagkakatagpo. May mga bakas ng tila mga halamang gumagapang sa kanyang katawan at ang mga mata nito ay nakadilat pa rin na parang may nakikita. Ang mga tao ay naniniwala na kinuha siya ng engkanto at ibinalik lamang ng wala ng buhay. Lalong naisip ni Jazzy ang kanyang naramdaman kagabi at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ngunit sa kabila ng lahat ng babala, may kakaibang hatak ang ilog kay Jazzy. Para bang may tinig na bumubulong sa kanya, tinatawag siya na bumalik. Tuwing naiisip niya ito, naguguluhan siya. Alam niyang mali at delikado, pero hindi niya maiwasang maramdaman ang kuryosidad.
parang may isang puwersa na hindi niya kayang ipaliwanag na pilit siyang hinihila pabalik. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang damdaming iyon at ramdam niyang may bagay na magsisimulang magbago sa kanyang buhay. Bagay na magdadala ng hiwaga at takot sa kanyang baryo. Sa mga mata ng mga taga-Capiz, ang baryo nila ay tila isang payapang paraiso. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, nakabaon ang mga lihim na ayaw nilang pag-usapan. At si Jazzy, ang dalagang hindi tumigil sa pagtatanong at paghahanap, ay unti-unting malalapit sa pinakamalalim na sikreto ng kanilang lugar. Ang simula ng kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng dalaga at isang ilog, kundi tungkol sa isang kasaysayang pilit tinatago ng buong baryo. Isang kasaysayan ng dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo na pinagbuklod ng tadhana. Muling bumalik si Jazzy sa ilog matapos ang ilang araw na pag-iisip. Bagaman pinayuhan siya ng kanyang lola na umiwas, hindi niya mapigilan ang hatak ng lugar na iyon. Noon pa man, pakiramdam niya'y bahagi siya ng kalikasang iyon na para bang may ugnayan ang kanyang puso sa malamig na agos ng tubig at sa mga punong nakapaligid dito. Habang naglalakad siya sa makipot na daan papunta sa ilog, napansin niyang tila mas tahimik kaysa karaniwan ang paligid. Ang mga ibon ay hindi gaanong nag-iingay at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Pagdating niya sa gilid ng ilog, napansin niya ang liwanag ng buwan na malinaw na sumasalamin sa tubig. Umupo siya sa isang bato at hinayaan ang sarili na malunod sa katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok at ang mga mata niya ay gumagala sa paligid. Hanggang sa biglang may marinig siyang banayad na boses, parang bulong na nanggagaling sa mismong agos ng ilog. Hindi ka dapat nandito sa ganitong oras, wika ng tinig. Nabigla si Jazzy at agad napalingon. Sa kabilang pampang, may isang figura ng lalaki na dahan-dahang lumilitaw mula sa lilim ng mga puno. Ang kanyang anyo'y kakaiba, matangkad, makisig, at ang mga matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang balat ay tila kumikintab at ang kanyang mga damit ay hindi karaniwang tela kundi wari hinabi mula sa mismong sinag ng gabi. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Jazzy, bagaman hindi niya maialis ang paningin sa kakaibang ganda ng nilalang na nasa harap niya. Ako si Joeldan, tugon ng lalaki. Ang tinig ay malamig ngunit may lambing. Matagal na kitang pinagmamasdan, Jazzy. Nanindig ang balahibo ni Jazzy nang marinig ang kanyang pangalan mula sa isang estranghero na tila hindi galing sa kanilang baryo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Alam ko ang lahat ng dumadaan dito, sagot ni Joeldan. Matagal na akong naninirahan sa ilog na ito. At ikaw ay naiiba. Ang iyong presensya ay hindi tulad ng iba. Para bang ang puso mo ay nakikinig sa tinig ng gubat. Hindi alam ni Jazzy kung tatakbo ba siya o makikinig. Ngunit may kakaiba sa tinig ni Joeldan. Isang tinig na nakakaaliw, nakakaakit, at tila may bigat na hindi niya kayang labanan. Hindi siya natakot gaya ng inaasahan. Sa halip, ramdam niya ang matinding kuryosidad. Kung isa kang nilalang ng gubat, isa ka bang engkanto? Mahina niyang tanong. Gumiti si Joeldan, bahagyang yumuko at tumingin sa kanya ng diretsyo. Kung iyon ang tawag ng mga tao sa amin, oo. Ngunit hindi lahat ng engkanto ay dapat katakutan. Ako'y nanonood, nagbabantay. Hindi ako kumukuha ng buhay gaya ng sinasabi ng mga matatanda. Tahimik na nakinig si Jazzy. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga kwento ng lola niya. Mga engkantong mapanganib, nanlilinlang at madalas nagdadala ng kapahamakan sa mga tao. Ngunit sa harap niya ngayon, naroon ang isang nilalang na hindi nakakatakot, kundi nakakainganyo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang init na unti-unting namumuho. Bakit ka nagpapakita sa akin? Tanong ni Jazzy.
Dahil nakikita kita hindi lamang bilang isa pang tao sa baryo. Sagot ni Joeldan. Ikaw ay may tapang na pumunta dito kahit lahat ay natatakot. Nakikita ko ang puso mo na hindi natatakot sa hiwaga. At higit sa lahat, nais kong makilala ka. Namilog ang mga mata ni Jazzy. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang isang engkanto na buong buhay niyang kinatatakutan at iniwasan ng lahat ay nais siyang makilala. Para bang may nakatagong lihim sa bawat salitang binitawan nito. Lihim na unti-unting binubuksan ang pintuan ng kanyang isipan. Mula ng gabing iyon, nagsimula ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Tuwing gabi, bumabalik si Jazzy sa ilog. Dala ang kanyang kaba, ngunit higit sa lahat, dala ang kanyang pananabik. Doon sila nag-uusap ni Joeldan, minsan tungkol sa kalikasan, minsan tungkol sa mga tao, at minsan ay tahimik lang silang magkasamang nakikinig sa agos ng tubig. Unti-unting nabura sa isipan ni Jazzy ang takot at napalitan ng pagnanais na mas makilala pa ang nilalang na dati itinuturing niyang panganib. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-uusap, alam ni Jazzy na hindi niya maaaring ipagsabi ang kanilang lihim. Kung malaman ng baryo, tiyak na magiging sanhi iyon ng malaking kaguluhan. Sa ngayon, pinili niyang itago ang lahat kahit sa kanyang lola. Sa kanyang puso, naramdaman niyang may simula ng nabuo. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag ngunit mahirap talikuran. Habang papauwi si Jazzy ng gabing iyon, nagbalik sa kanyang isipan ang babala ng mga matatanda. Ngunit sa halip na takot, ibang damdamin ang kanyang naramdaman. Parang unti-unti na siyang hinihila ng isang mundo na hindi niya alam kung dapat bang pasukin, ngunit hindi niya kayang tanggihan. At doon nagsimula ang kwento ng isang lihim na ugnayan. Ugnayan ng isang dalaga at ang engkanto ng baryo na kalaunan ay magiging bahagi ng pinakamalaking sikreto na itinago ng buong Capiz. Makalipas ang ilang gabi ng kanilang mga pag-uusap sa tabing ilog, nagsimulang mapansin ni Aling Sion na tila may kakaibang kinikilos ang kanyang apo. Si Jazzy, na dati madaling nakakatulog pagkagaling sa palengke at gawaing bahay, ay mas madalas nang nagigising sa hating gabi. Palihim itong umaalis at umuuwi ng pagod, ngunit may ngiti sa labi. Isang gabi, nadatnan siya ng lola niyang nakatanaw sa labas ng bintana. Hawak ang kanyang rosaryo. Jazzy, saan ka ba nagpupunta tuwing gabi? Tanong ng matanda. Ramdam ang pag-aalala sa tinig nito. Umupo si Jazzy sa tabi ng lola niya, ngunit hindi niya magawang sabihin ang totoo. Kaya't ang sagot niya ay, doon lang po ako sa ilog, lola. Nakakagaan kasi ng pakiramdam. Para bang, doon ko lang nahahanap ang katahimikan. Napabuntong hininga si Aling Sion at mariing tinapik ang kamay ng apo. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga paalala namin, Jazzy. Hindi simpleng ilog ang pinupuntahan mo. May mga bagay na hindi mo nakikita pero nararamdaman. Ang mga engkanto, hindi lahat mabuti. May ilan na magpapakita sa iyo ng kabaitan, pero sa huli, lilinlangin ka rin. Kumango lamang si Jazzy, ngunit sa kanyang puso'y naroon ang pagtutol. Hindi siya malilinlang ni Joeldan. Sa bawat gabi nilang magkasama, ramdam niya ang sinseridad nito. Kung may panganib man, bakit sa halip na takot ang kanyang nararamdaman, ay payapa ang kanyang kalooban. Kinaumagahan, nagkumpul-kumpul ang mga kapitbahay sa ilalim ng punong mangga. May usap-usapang kumakalat tungkol sa isang batang lalaki na nagkasakit matapos maligo sa ilog. Sabi ng kanyang mga magulang, nakita nila ang anak na nakatitig sa gitna ng tubig, para bang may kausap na hindi nila nakikita. Pag-uwi nito, bigla na lang nilagnat at nagsalita ng mga salitang hindi nila nauunawaan. Ang mga matatanda ay nagdasal at nagsunog ng insenso para mapalayas ang masamang espiritu. Narinig ni Jazzy ang mga kwentong iyon, at bagamat bahagya siyang nakaramdam ng kaba, hindi niya magawang alisin si Joeldan sa kanyang isipan. Nang magtagpo sila kinagabihan,
Agad niyang tinanong ang engkanto. Joeldan, totoo bang may mga engkanto na nananakit ng tao? Tanong niya habang nakaupo sa gilid ng ilog. Bahagyang napangiti si Joeldan, ngunit ang kanyang mga matay nagseryoso. May mga nilalang na hindi maiiwasang sumunod sa kanilang likas na anyo. Ang ilan ay galit sa tao dahil sinisira nila ang kalikasan. Ninanakawan ng yaman ang mga bundok at kagubatan, pero hindi lahat ay ganoon. Ako, Jazzy, hindi ko ginugusto na may masaktan. Tinitigan siya ni Jazzy at dahan-dahang tumamo. Naniniwala ako sa'yo, bulong niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas matindi na ang kanyang tiwala kay Joeldan kaysa sa mga babala ng mga tao sa baryo. Ngunit hindi ganoon kadali ang lahat. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ng mga kabarangay ang mga kakaibang palatandaan sa paligid ni Jazzy. Isang kapitbahay ang nakakita sa kanya na may suot na kwintas na gawa sa batong kumikislap na parang galing sa ilalim ng dagat. Hindi iyon bagay na mabibili sa palengke at wala rin siyang kakayahang bumili ng ganoong uri ng alahas. Isang matanda pa ang nagkwento na nakita raw si Jazzy na nakatayo sa gitna ng ilog habang ang buwan ay nasa tuktok. Tila may kausap ngunit nag-iisa lamang siya. Naging paksa si Jazzy ng bulungan sa baryo. Ang ilan ay nagsasabing baka minarkahan na siya ng mga engkanto. Ang iba namay naniniwalang baka siya'y nakikipagtagpo na sa isang nilalang na hindi dapat. Ang kanyang lola ay lalong nag-alala kaya't kinausap siya nitong muli. Jazzy, anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng mga pangakong hindi mo naiintindihan. Ang pag-ibig ng isang engkanto, hindi yan para sa isang mortal. Marami nang nawala dahil naniwala sa matatamis na salita. Ayaw kong mangyari sa iyo iyon. Ngunit sa puso ni Jazzy, mas malinaw ang kanyang damdamin kaysa sa alinmang babala. Hindi niya kayang talikuran si Joeldan. Hindi man niya masabi ng hayagan, nararamdaman niyang kakaiba ang kanilang ugnayan. Parang matagal na silang konektado bago pa man sila nagkita. Isang gabi, habang sila ni Joeldan ay magkasamang nakatingin sa agos ng tubig, pinangahasang sabihin ni Jazzy ang kanyang iniisip. Hindi nila ako maiintindihan. Para sa kanila, isa kang panganib. Pero para sa akin, ikaw ang tanging bagay na nagpaparamdam na buo ako. Tinitigan siya ni Joeldan ng may lalim bago ito lumapit. Kung iyon ang totoo mong damdamin, Jazzy, tandaan mo, kapag pinili mong sumama sa akin, hindi na basta-basta. Hindi na maibabalik ang dati mong buhay. Napalunok si Jazzy. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin nito. Ngunit ramdam niyang may mas malaki pang bagay na nakaabang sa kanilang dalawa. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo rin niyang nararamdaman ang bangin na unti-unti niyang tinatahak. Isang bangin sa pagitan ng mundong mortal at ng mundong lihim na matagal nang pilit itinatago ng baryo ng Capiz. At sa anyang puso, kahit natatakot, isang bagay ang malinaw. Hindi na niya kayang bumitiw kay Joeldan. Kahit pa lumalakas na ang bulungan ng mga tao at lalong humihigpit ang mga babala ng matatanda, pinili niyang magpatuloy sapagkat ang kanilang lihim na ugnayan ay nagsisimula ng maging apoy na hindi na madaling patayin. Isang gabing maliwanag ang buwan, muling naglakad si Jazzy patungo sa ilog. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang kaba at pananabik na magkahalong dumadaloy sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagtataka kung bakit palagi siyang bumabalik. Alam niyang naghihintay doon si Joeldan, ang engkantong unti-unti nang bumihag sa kanyang puso. Paglapit niya sa pampang, nakita niyang nakaupo ito sa isang bako. Nakatanaw sa agos ng tubig. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang anyo at para kay Jazzy, para siyang isang nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Dumating ka, mahinang bati ni Joeldan. Sabay ngiti na tila ba nag-aalis ng lahat ng takot ni Jazzy. Hindi ko kayang hindi bumalik, sagot niya sabay upo sa tabi nito. Ramdam niya ang lamig na bumabalot sa paligid, ngunit kakaiba ang init na nagmumula kay Joeldan.
Nagtagal ang kanilang usapan hanggang sa lumalim ang gabi. Dito narinig ni Jazzy ang mga bagay na hindi pa niya naririnig kailanman. Ikinuwento ni Joeldan ang buhay ng mga engkanto, kung paanong sila'y nakatali sa kalikasan at kung paanong ang kanilang mundo ay umiikot sa paniniwala at galang ng mga tao. Kaag nawala ang tiwala at paniniwala ng tao sa amin, unti-unti ring humihina ang aming kapangyarihan, wika ni Joeldan. Ngunit sa tuwing may isang taong kagaya mo na bukas ang puso at isip, muli kaming lumalakas. Tahimik na nakinig si Jazzy. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga kwento ng matatanda. Ngunit iba ang kulay na ibinibigay ng salaysay ni Joeldan. Hindi ito mga kwento ng pananakot, kundi mga kasaysayan ng ugnayan ng tao at kalikasan, ugnayang unti-unting napuputol. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasang tumitig si Jazzy sa mga mata ni Joeldan. Sa tuwing nagtatama ang kanilang tingin, para bang may mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Doon niya napagtanto na higit pa sa pagkakaibigan ang kanyang nadarama. Bago niya pa man maunawaan, ang kanyang puso'y bumigay na sa isang damdamin na hindi niya akalaing mararamdaman para sa isang nilalang na hindi tao. Jazzy, mahinang sambit ni Joeldan na tila nag-aalinlangan. Hindi ko na dapat ito sabihin, ngunit hindi ko rin kayang itago. Mahal na kita. Parang tumigil ang mundo sa narinig ni Jazzy. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok at ang kanyang isipan ay puno ng magkahalong saya at takot. Joeldan, tanging nasambit niya, sabay ngiti na may halong luha. Hindi ko alam kung tama ito, pero mahal din kita. Mula sa gabing iyon, hindi na nila maitago ang kanilang damdamin. Ang mga simpleng pagkikita sa ilog ay naging mas makahulugan. Sa bawat yakap at bawat sulyap, ramdam nila ang lalim ng kanilang ugnayan. Ngunit sa kabila nito, pareho nilang alam na hindi madali ang lahat. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang apoy na kailangang itago sa dilim, sapagkat kapag nalaman ng iba, siguradong magiging sanhi ito ng malaking kaguluhan. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Jazzy, may dalawang batang lalaki na nakakita sa kanya. Nakita nilang galing siya sa direksyon ng ilog at napansin din nila ang kakaibang liwanag na tila bumabalot sa kanyang katawan. Kinabukasan, kumalat ang tsismis sa baryo. Si Jazzy raw may kausap na nilalang sa ilog. Buloman ng isa, baka minamarka na siya ng engkanto. Dagdag na ni pa. Dumating ang araw na kinausap siya ng kanyang lola. Jazzy, anak, marami na ang nagbubulungan tungkol sa'yo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang ginagawa mo sa ilog gabi-gabi? Nagpikit ng mata si Jazzy, pinipigilang umiyak. Hindi niya kayang saktan ang damdamin ng kanyang lola. Ngunit hindi na rin niya kayang itanggi ang totoo. Lola, may nakilala ako, isang nilalang na hindi mo maiintindihan. Pero hindi siya masama, minahal niya ako at minahal ko rin siya. Nanlumo si Aling Sion at halos mahulog ang rosaryong hawak nito. Diyos ko, Jazzy, hindi ito biro, hindi ito dapat. Kapag ipinagpatuloy mo yan, baka hindi ka na makabalik. Marami nang nawala dahil namiwala sa mga pangakong hindi para sa tao. Ngunit sa puso ni Jazzy, malinaw ang kanyang desisyon. Hindi niya kayang talikuran ang pag-ibig na nadama niya kay Joeldan. Sa kabila ng mga babala at tsismis, pinili niyang ipaglaban ito, kahit pa nangangahulugan na kailangan niyang itago ang lahat mula sa mundo. At mula noon, ang kanilang mga lihim na pagkikitay mas naging mahalaga. Sa gitna ng dilim at sa ilalim ng buwan, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap, ang mga halakhakan at ang mga pangako alam ng mahirap tuparin. Ngunit sa puso ni Jazzy, naniniwala siyang ang kanilang pagmamahalan, gaano man kaila, ay totoo at sagrado. Hindi niya alam na ang lihim na ito, kapag lumantad, ay magiging simula ng isang kasaysayang itatago ng buong baryo sa darating na mga henerasyon. Sapagkat ang pagmamahalan ng isang tao at isang engkanto ay hindi simpleng kwento lamang,
kundi isang alamat na mag-iiwan ng bakas sa bawat bulong ng hangin at agos ng tubig sa baryo ng Capiz. Habang lumalalim ang gabi at mas tumitibay ang damdamin ni Jazzy at Joeldan, nagsimula ring maging kapansin-pansin sa baryo ang mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Madalas ay nakikitang naglalakad si Jazzy na tila may kakaibang sigla. Ngunit kasabay nito ay ang mga bulong-bulungan na baka may lihim siyang tinatago. Ang ilan ay nagsasabi na baka may nanliligaw lang na taga-ibang bayan. Pero may ilan ding nagbibintang na baka may kinalaman na siya sa mga nilalang ng gubat. Isang gabi, habang nasa kubo silang maglola, muling kinausap ni Aling Sion si Jazzy. Ang kanyang muka ay puno ng seryosong pag-alala. "Jazzy anak, kailangan mo akong pakinggan," anito habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng apo. May mga nilalang na ginagawang laro ang puso ng mga tao. May ilan na magpaparamdam ng pag-ibig, pero sa huli, kapahamakan lang ang dulot. Hindi mo dapat ipagpalit ang iyong kinabukasan sa mga pangakong hindi mo alam kung totoo. Hindi na natatiis si Jazzy at nagsalita. "Lola, hindi siya ganoon. Hindi siya masama. Nakikita po sa mga mata niya na totoo ang lahat kapag minahal mo ang isang nilalang na hindi kabilang sa mundo natin, anak. Hindi lang puso mo ang nakataya, kundi pati kaluluwa mo. Paano kung balang araw hindi ka na makabalik? Paano kung iwanan ka niya at wala ka nang mahanapan ng daan pabalik sa atin?" Nagmistulang sibat ang mga salitang iyon kay Jazzy, ngunit hindi niya kayang iwanan ang nararamdaman niya. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa ilog at doon muling nakipagkita kay Joeldan. Hindi niya mapigilang ilabas ang kanyang pangamba. "Joeldan," mahinang wika niya, "natatakot ako. Sabi nila, mapanganib kang mahalin. Sabi nila, mawawala ako kapag hindi ako tumigil. Sabihin mo sa akin, dapat ba akong maniwala sa kanila?" Huminga ng malalim si Joeldan at tumitig sa kanya ng buong tapat. "Jazzy, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Totoo na magkaiba ang ating mundo. Totoo rin na maraming hindi makakaunawa. Pero ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi panlilin lang. Ang puso ko itinaya ko na sa'yo mula nang una kitang makita. Ngunit dapat mong malaman kung pipiliin mong ipagpatuloy ito, may mga panganib na hindi natin kayang takasan." Sa kabila ng mga babala, mas nanaig kay Jazzy ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya nagdalawang isip. "Kung may panganib man, haharapin ko. Hanggat kasama kita, Joeldan, hindi ako natatakot." Mula roon, mas naging bukas ang kanilang ugnayan. Mas matagal na silang nagtatagpo. Mas malalim na ang kanilang usapan. At sa bawat gabi, unti-unti ring nahulog si Jazzy sa isang desisyon na babago sa kanyang buhay. Isang gabing nasa ilalim sila ng punong balete, hinawakan ni Joeldan ang kanyang kamay at seryosong nagsalita. "Jazzy, nais kitang hingin bilang aking asawa. Hindi ito kasal na tulad ng sa mga tao, kundi kasunduan ng dalawang kaluluwa na sagrado sa aming mundo. Ang tanong ko, handa ka ba?" Nanlamig si Jazzy sa kanyang narinig. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na kumitil ng kanyang katahimikan. Kasal, isang salitang alam niyang hindi basta-basta. Napatingin siya sa malalim na mata ni Joeldan at sa kabila ng takot at mga babalang bumabalot sa kanya, naroon ang katiyakan. "Joeldan," sagot niya na may nanginginig na tinig, "kung iyon ang paraan para manatili tayo sa isa't isa, pumapayag ako. Kahit na lihim, kahit na hindi maintindihan ng iba, handa akong maging asawa mo." Umumiti si Joeldan, ang ngiting puno ng ligaya at pasasalamat. "Hindi kita bibiguin, ngunit kailangan nating maging maingat. Hindi pa maaaring malaman ng iba ang tungkol dito. Ang ating kasal ay gaganapin sa ilalim ng buwan, sa gitna ng gubat kung saan ang lahat ng nilalang ay saksi. Hindi madali ang ritual, ngunit kapag natapos, hindi na tayo mapaghihiwalay." Nagyakap sila ng mahigpit, parang dalawang kaluluwang nakahanap ng tahanan sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga puno, may mga matang lihim na nakamasid.
isang binatang taga-baryo ang nakakita sa kanilang dalawa at sa kanyang mga mata, isa iyong tanawin na hindi niya makakalimutan. Hindi niya alam kung dapat ba niya itong isiwalat o itago. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang baryo ay malapit nang mabalot ng isang lihim na matagal nang pilit na itinatago ng kasaysayan. Mula sa gabing iyon, malinaw na kay Jazzy na ang kanyang landas ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang puso'y nakatali na kay Joeldan at ang kanyang kinabukasan ay dinala na ng pag-ibig na hindi mortal, kundi isang pag-ibig na hahamon sa lahat ng paniniwala ng kanilang baryo. Lumipas ang ilang araw matapos ang pangako ni Jazzy kay Joeldan at sa bawat gabi lalong lumalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Ngunit habang sila ay abala sa mga lihim na pagkikita at usapan tungkol sa nalalapit na kasal, hindi na rin nakaligtas si Jazzy sa matatalim na mata ng mga taga-baryo. Ang simpleng pagbabago sa kanyang ugali ay unti-unting napapansin ng lahat. Minsang pumunta si Jazzy sa palengke, napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Parang laging masaya si Jazzy, bulong ng isa. Oo, at kung minsan, nakikita ko siyang may suot na mga alahas na hindi naman mabibili rito. Dagdag ng isa pa. Nagsimula silang mag-isip kung saan nanggagaling ang mga bagay na iyon sapagkat wala naman siyang kakayahang bumili ng ganoong uri ng mga palamuti. May ilang matatanda na nag-uusap sa ilalim ng puno ng mangga. Isa sa kanila, si Kadoro, ang pinakamatanda sa baryo, ang magsalita. Hindi ito magandang palatandaan. Kung ang isang dalaga ay may tinatagong lihim na galing sa mga engkanto, baka siya ay nalululong na. Minsan, ang mga engkanto'y magbibigay ng ginto at hiyas, ngunit kapalit nito ay kaluluwa ng tao. Ang mga nakikinig ay natahimik, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Samantala, sa loob ng bahay, nararamdaman na rin ni Aling Sion ang pagkakaiba sa kanyang apo. Napansin niyang tuwing bumabalik si Jazzy mula sa ilog, may kakaibang liwanag ang mukha nito. At minsan ay nakatitig lang sa kawalan na para bang may iniisip na malayo sa abot ng mortal na mundo. Minsang tanungin niya ito, simpleng sagot lamang ang natanggap. Lola, masaya lang po ako. Wala kayong dapat ikabahala. Ngunit ramdam ng matanda na may mas malalim na dahilan. Isang gabi, habang naglalakad si Jazzy patungo sa kanilang tagpuan ni Joeldan, hindi niya namalayang may 3 kabataang lalaki ang nakasunod sa kanya. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya sa tuwing nawawala siya. Sa di kalayuan, nakita nilang nakatayo siya sa gilid ng ilog. Kausap ang isang lalaking hindi nila nakikilala. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang dalawa at malinaw nilang nasaksihan na ang lalaki hindi ordinaryo. Ang kanyang anyo masyadong kaakit-akit at ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang ningning. Agad nilang pinagbulungan ang kanilang nakita at kinabukasan ay kumalat na ang usapan sa baryo. Si Jazzy raw nakikipagtagpo sa isang engkanto sa ilog, sabi ng isa. Kaya pala laging maganda ang kanyang aura, baka kinulam na siya. Ang iba'y natatakot at ang ilan na may nagagalit sapagkat para sa kanila, ang pakikipag-ugnayan sa mga engkanto ay tanda ng kapahamakan. Dumating ang oras na hinarap siya ng kanyang lola. Anak, hindi mo na maitatago sa akin ang totoo. Marami nang nakakita. Totoo ba? Nakikipagtagpo ka ba talaga sa isang engkanto? Sa unay nanahimik si Jazzy, ngunit kalaunan ay tumango. Oo lola, siya si Joeldan. Hindi siya masama. Gaya ng iniisip ng lahat, minahal niya ako at minahal ko rin siya. Napaluha si Aling Sion. Hawak ang rosaryo sa kanyang dibdib. Diyos ko, Jazzy, hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Ang pag-ibig na iyan ay hindi madaling unawain. Kung totoo man ang damdamin ng nilalang na iyon, paano mo masisiguro na kaya niyang panindigan ang kanyang salita? Paano kung isang araw,
tuluyan ka na niyang kunin at hindi na ibalik. Ngunit matatag si Jassy. Lola, alam kong mahirap tanggapin, pero hindi ako natatakot. Sa kanya ko naramdaman na totoo ang aking halaga. Hindi niya ako tinitingnan bilang isang mahirap na babae mula sa baryo. Tinitingnan niya ako bilang isang taong may kaluluwa, may puso at may kakayahang magmahal. Lumipas ang mga araw at sa bawat gabi ng kanilang pagkikita ni Joeldan, mas nagiging malinaw sa dalawa na kailangan na nilang magdesisyon. Alam nilang hindi na kayang itago ng matagal ang kanilang relasyon. Isang gabing nakaupo sila sa ilalim ng punong balete, muling nagsalita si Joeldan. Darating ang araw na hindi na natin maitago ito. At bago pa dumating iyon, kailangan na nating maghanda. Ramdam ni Jassy ang bigat ng kanyang tinig. Handa akong sumama sa iyo, Joeldan. Kahit ano pa ang sabihin nila, kahit anong paratang, pipiliin ko ang pag-ibig natin. Numiti si Joeldan, sabay hawak ng kanyang kamay. Kung ganoon, kailangan na nating simulan ang mga paghahanda. Hindi magiging madali, at hindi rin ito basta-basta. Ang kasal ng tao at engkanto ay sagrado, at hindi maaaring gampanan ng walang pahintulot ng kalikasan. Ngunit sa oras na ito'y maisa katuparan, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Habang sinasabi iyon ni Joeldan, hindi na namalayan ni Jassy na sa likod ng mga dahon ng puno, may mga matang muli na namang nakamasid. Isang matandang babae mula sa baryo ang nakakita sa kanila at agad umuwi upang ibalita sa iba. Kinabukasan, ang mga bulungan ay mas naging malakas. May ilan na natatakot, may ilan na nagagalit, ngunit lahat ay nagtatanong, ano ang mangyayari kapag ang isang dalaga ng baryo ay tuluyang napasakamay ng isang engkanto? At doon nagsimulang gumulong ang isang tsismis na hindi na mapipigilan. Sa bawat sulok ng baryo, ang pangalan ni Jassy ay binabanggit na may halong takot at pagtataka. Hindi niya alam, ngunit ang kanyang pag-ibig kay Joeldan ay hindi na lamang lihim nila, kundi unti-unti na ring nagiging alamat na binabalot ng takot ang buong baryo ng Capiz. Mabilis na kumalat ang tsismis sa baryo. Sa bawat sulok, may mga bulong-bulungan tungkol kay Jassy at sa engkanto. Ang iba'y natatakot, iniisip na baka isang sumpa ang dala nito. Samantalang ang iba na may nagagalit sapagkat tila dinala raw ni Jassy ang panganib sa kanilang lugar. Sa mga mata ng marami, ang kanyang pangalan ay hindi na simpleng pangalan ng isang dalaga, kundi naging simbolo ng isang ugnayang hindi dapat mangyari. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling matatan si Jassy sa kanyang desisyon. Isang gabi, muling nagkita sina Jassy at Joeldan sa ilalim ng malaking punong balete na nagsilbing saksi sa kanilang mga pangarap. Ang mga bituin ay tila mas maliwanag kaysa dati at ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang kakaibang kapayapaan. Ngunit sa mga mata ni Joeldan ay may bigat na hindi maitago. Hawak niya ang kamay ni Jassy habang seryosyong nagsalita. Dumadami na ang mga nakakakita sa atin. Hindi na natin ito maitatago ng matagal. Kung talagang nais mong ipagpatuloy ang ating pagmamahalan, panahon na para gawin ang isang hakbang na hindi na natin pwedeng bawiin. Tinitigan siya ni Jassy, dama ang tabog ng kanyang dibdib. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kitang hingin bilang asawa, Jassy. Ngunit hindi ito kasal na tulad ng sa mga tao. Ito'y kasunduan ng kaluluwa, isang ritual na sagrado para sa aming mga nilalang. Kapag sumang-ayon ka, hindi na tayo mapaghihiwalay kahit anong mangyari. Ngunit kasabay nito, mas lalo ka ring magiging bahagi ng mundo namin. Natahimik si Jassy, bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng babala ng kanyang lola at ng matatanda. Ngunit naalala rin niya ang bawat gabing kasama si Joeldan, ang bawat tingin na puno ng sinseridad at ang mga salitang hindi kailanman binitawan ng kasinungalingan. Handa akong ipaglaban ang ating pag-ibig,
Mahina niyang sambit. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong panganib, pipiliin kita. Napangiti si Joeldan at bakas sa kanyang mukha ang labis na tuwa. Kung ganoon, magsisimula na ang ating paghahanda. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nilalang sa aming mundo ay nais tayong magtagumpay. May mga tututol at may mga susubok na hadlangan tayo. Kailangan maging matatag ang puso mo. Sa mga sumunod na gabi, nagsimula ang mga kakaibang paghahanda. Dinala ni Joeldan si Jazzy sa mga lugar na hindi basta nakikita ng mga tao. Sa gitna ng gubat, ipinakita niya ang mga bulaklak na kumikislap sa dilim, ang mga ilaw na parang alitap-tap ngunit mas matingkad, at ang mga punong may ukit na simbolo na tanging mga engkanto lamang ang nakakaunawa. Doon niya ipinaliwanag kay Jazzy na ang kanilang kasal ay hindi basta seremonya kundi isang panata sa kalikasan. Habang pinagmamasdan ni Jazzy ang lahat ng iyon, ramdam niya ang bigat ng kanyang pinasok. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong lumakas ang kanyang damdamin. Para bang bawat hakbang ay nagpapatunay na tama ang kanyang desisyon. Hindi ko man lubos na naiintindihan ang lahat, pero nararamdaman kong ito ang landas na dapat kong tahakin, bulong niya kay Joeldan. Samantala sa baryo, lalong umiigting ang mga bulungan. May ilang kabataan na nakakita kay Jazzy na tila may kakaibang liwanag ang paligid tuwing bumabalik mula sa gubat. May isang babae pa na nagsumpang narinig niyang may awitin sa hangin habang naglalakad si Jazzy. Isang awitin na hindi galing sa tao. Ang mga matatanda ay nagtipon sa kapilya at nagdasal, nananawagan ng proteksyon laban sa anumang sumpa na maaaring dumapo sa kanila. Isang gabi, hinarap siyang muli ng kanyang lola. Jazzy, anak, nakikiusap ako. Huwag mo nang ituloy ang iniisip mo. Ang kasal sa isang engkanto, hindi yan para sa atin. Alam ko, mahal mo siya, pero hindi sapat ang pag-ibig para pagtagumpayan ang mga mundong magkaiba. Baka isang araw, ikaw ay tuluyang mawala at hindi na kita makita muli. Ngunit mariing tumugon si Jazzy. Puno ng tapang ang kanyang tinig. Lola, naiintindihan ko ang takot mo, pero hindi ako mawawala. Hindi ako lilisan ng basta-basta. Ang desisyon ko'y hindi na mababago. Mahal ko si Joeldan at sa kanya ko nakikita ang kinabukasan ko. Napaiyak si Aling Sion. Hindi na niya alam kung paano papipigilan ang apo. Ang alam lang niya, mabilis nang dumadaloy ang isang kasaysayan na hindi na niya kayang kontrolin. Sa puso niya, nanalangin siya na sana'y hindi matulad si Jazzy sa mga kwento ng mga naunang dalagang nawala at hindi na muling nagbalik. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ring nagiging matatag ang desisyon ni na Jazzy at Joeldan. At sa bawat gabing sila'y magkasama, lalong humihigpit ang ugnayang pinagtibay ng pag-ibig at ng lihim na panata. Ngunit kasabay nito, mas lumalakas ang bulungan sa baryo at mas marami na ang nagsisimulang magduda at matakot. Sa ilalim ng malamlam na buwan, hinawakan ni Joeldan ang kamay ni Jazzy at nagwika, "Malapit na ang ating oras. Kapag nagsimula na ang ritual, wala nang makakapigil sa atin." Ngunit tandaan mo, Jazzy, sa oras na tayo'y ikasal, hindi lamang tayo ang magbabago. Pati ang baryo mo ay maaapektuhan ng ating kasunduan. Kaya't maging handa ka sa lahat ng kahihinatnan. Tahimik na tumango si Jazzy. Sa kanyang puso, alam niyang malapit na siyang pumasok sa isang mundo na hindi na niya malalayuhan. At sa kanyang pagpili, dala niya hindi lamang ang sarili, kundi pati ang bigat ng isang lihim na magpapabago sa kasaysayan ng kanilang baryo. Mabilis ang lumipas na mga araw at gabi, at sa bawat pagkakataon, mas lalo pang nagiging malinaw kay Jazzy ang kanyang piniling landas. Nagsimula na ang mga paghahanda para sa kasal nila ni Joeldan, ngunit hindi iyon katulad ng anumang kasal na nakasanayan ng mga tao. Lahat ng dapat ihanda ay konektado sa kalikasan at bawat hakbang ay may kahulugan. Isang gabi, dinala siya ni Joeldan sa isang tagong bahagi ng gubat kung saan naroon ang isang bilog na parang altar
na gawa sa mga batong puti at lumang ugat ng balete. Ang lugar na iyon ay tila banal at sa bawat paghinga ni Jazzy ay para bang nararamdaman niya ang bigat ng kasaysayan at mga mata ng mga nilalang na nagmamasid sa kanya. Ito ang magiging saksi dito magsasama ang ating mga kaluluwa, ngunit kailangan nating maghanda. Ang buwan lamang sa kabilugan ang maaaring pumagitna sa seremonya. At kapag hindi natuloy, baka hindi na muling maulit. Tahimik na tumango si Jazzy, dama ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang wala nang balikan. Ngunit kasabay ng kanyang pananabik ay ang pagdududa ng mga tao sa baryo. Habang siya'y abala sa kanyang mga paghahanda, unti-unti ring lumalakas ang mga bulong-bulungan. May mga kapitbahay na nagsasabing nakita siyang naglalakad sa gabi. May daladalang mga halamang hindi nila nakikita sa kanilang bukirin. Ang iba na may nakapansin ng kakaibang liwanag sa paligid ng ilog. Parang may mga alitaptap na sobrang liwanag at nagtitipon tuwing siya'y naroon. Isang umaga, kinausap siya ng kanyang lola. Jazzy, hindi ko na alam kung paano pa kita pipigilan. Alam kong may iniisip kang malaking bagay. Ramdam ko na may hinahanda ka. At hindi ako naniniwalang para lang sa simpleng pagkakaibigan ang mga pagpunta mo sa gubat. Anak, ayaw kong mapahamak ka. Ayaw kong balang araw ay hanapin ka ng baryo at hindi ka na nila matagpuan. Ngunit matatag si Jazzy sa kanyang sagot. Lola, alam ko po ang ginagawa ko. Oo, may pinili akong landas. At oo, hindi ito karaniwan, pero hindi po ito kasalanan. Ang pagmamahal namin ni Joeldan ay totoo at kung may paraan para patibayin iyon, hindi ko hahayaan na mawala ang pagkakataon. Napapikit si Aling Sion, luha ang pumaitlag sa kanyang pisngi. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi ipanalangin ka. Pero anak, tandaan mo, ang mga engkanto ay hindi katulad ng tao. Ang kanilang kasunduan ay panghabang buhay at wala kang maaaring balikan kapag pinasok mo iyon. Samantala, habang ang puso ni Jazzy ay puno ng determinasyon, may ilang taga-baryo na hindi na nakatiis. 3 binata ang muling sumubok na sundan siya isang gabi. Nagtago sila sa likod ng mga punong malapit sa altar na ipinakita ni Joeldan at doon nakita nila si Jazzy at ang engkanto magkahawak kamay. Tila nagsasanay para sa isang seremonya. Ang liwanag ng buwan ay nakatama sa kanila at ang paligid ay puno ng mga alitaptap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Nabighani man ang mga binata sa kanilang nakita, mabilis din silang natakot. Kinabukasan, ikinuwento nila sa kanilang mga pamilya ang nasaksihan at agad itong kumalat sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alala. Kapag natuloy ang kasal na iyon, baka madamay ang buong baryo, wika ng isa. Hindi na tayo ligtas. Ang pag-aasawa ng tao at engkanto ay hindi dapat. May kapalit na kabayaran iyan. Ang ilan ay nagsuggest na kausapin si Aling Sion upang pigilan si Jazzy, ngunit ang matanda ay nanatiling tahimik. Sa kanyang puso, alam niyang hindi na niya mapipigilan ang kanyang apo. Dumating ang gabi bago ang kabilugan ng buwan at muli silang nagtagpo ni Joeldan. Handa ka na ba? Tanong ng engkanto. Hawak ang kanyang mukha at nakatitig sa kanyang mga mata. Handa na ako, sagot ni Jazzy. Hindi ko na kailangan ng oras para mag-isip. Alam kong ito ang gusto ng puso ko. Numiti si Joeldan at yumakap sa kanya ng mahigpit. Kung ganoong bukas ng gabi, sa oras ng kabilugan ng buwan, magsisimula ang ating kasal. Magiging saksi ang lahat ng nilalang ng bubat. Ngunit tandaan mo, sa oras na magsimula, wala nang pwedeng umatras. Hindi na ikaw magiging simpleng mortal lamang, kundi kalahati ng aming mundo. Habang sinasabi iyon, naramdaman ni Jazzy ang bigat ng kanyang pinili. Ngunit kasabay nito'y naroroon ang saya. Sapagkat hindi na niya kailanman mararamdaman ang pag-iisa. Sa kanyang isipan, handa siyang tanggapin ang lahat kahit pa ang buong baryo ay tutol. Ngunit sa malayo, sa bawat sulok ng baryo, mas dumadami ang nag-uusap, mas dumadami ang natatakot. Ang kanilang mga bulong ay nagiging banta
at ang mga mata nila'y nakamasid sa bawat galaw ni Jazzy. Hindi na lamang siya isang simpleng dalaga. Para sa kanila, isa na siyang bahagi ng isang alamat na maaaring magdala ng kapahamakan. At habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, kasabay ding lumalakas ang kaba at alingaw-ngaw sa buong baryo ng Capiz. Ang mga tao ay naghahanda, hindi upang magdiwang, kundi upang harapin ang isang misteryong hindi pa nila kailanman naranasan. Samantalang si Jazzy sa kanyang puso ay nakahanda ng iwan ang lahat para sa pag-ibig na kanyang pinili. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong baryo, ngunit ang katahimikan ay may kasamang bigat na parang may inaasahang mangyayari. Ang mga tao ay maagang nagsara ng kanilang mga bintana at pintuan. Ang ilan ay nagdasal sa kapilya, umaasang ang anumang lihim na nangyayari sa gubat ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Jazzy ay naglakad papunta sa lugar na itinuro ni Joeldan, dala ang tapang at pag-ibig na siyang nagpapatibok ng kanyang puso. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting saya na iniabot sa kanya ni Joeldan ilang gabi bago ang seremonya. Gawa sa telang hindi niya alam kung saan nagmula, ngunit kumikislap ito sa liwanag ng buwan na para bang hinabi mula sa sinag ng gabi. Sa pagdating niya sa altar, nagawa sa mga batong puti at ugat ng balete, nandoon na si Joeldan, naghihintay sa kanya. Ang kanyang anyo ay mas lalong nakamamangha kaysa dati. Ang mga mata ay kumikislap na tila may bitbit na mga lihim ng daigdig. Sa kanyang tabi, unti-unting lumilitaw ang iba pang mga nilalang ng gubat, mga engkanto, diwata at mga hayop na kakaiba ang anyo ngunit puno ng karangyaan. Lahat sila'y nagtipon bilang mga saksi sa isang kasal na hindi karaniwang nasasaksihan ng tao. Tahimik na lumapit si Jazzy kay Joeldan at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tingin pa lamang, parang nabura na ang lahat ng takot. "Handa ka na ba?" tanong ni Joeldan, hawak ang kanyang kamay. Tumango si Jazzy at sa kanilang simpleng pagsang-ayon, nagsimula ang ritual. Isang matandang engkanto ang lumapit. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay pilak. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit malakas ang dating. Siya ang nagsilbing tagapagpatakbo ng kasal. Ngayong gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ipinagbubuklod natin ang dalawang kaluluwa mula sa magkaibang mundo. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lihim na kasunduan lamang, kundi isang panata na tatayog laban sa panahon at laban sa hatol ng tao. Habang nagsasalita ang matanda, ang paligid ay biglang nagbago. Ang mga punong nakapaligid ay tila yumuko, ang ilog ay mas naging malinaw, at ang hangin ay naghatid ng awit na parang mula sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata. Sa bawat hakbang ng ritual, naramdaman ni Jazzy ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya, para bang ang mismong kalikasan ay kinikilala ang kanyang desisyon. Inilagay ni Joeldan ang isang kwintas na yari sa kumikislap na bato sa leeg ni Jazzy. "Simula ngayon, ikaw ay bahagi ng aking mundo. Hindi na kita pababayaan, Jazzy. Ang ating pagmamahalan ay sagrado." Tinitigan siya ni Jazzy, luha ang bumuhos sa kanyang pisti. "At ako, Joeldan, ipapangako kung hindi kita iiwan. Kahit anong sabihin ng iba, ikaw ang pinili ko." Nang matapos ang kanilang panata, biglang nagningning ang buwan at pinamaan ng liwanag ang dalawa. Ang kanilang anino ay nagsanib at sa harap ng lahat ng nilalang ng gubat, sila'y opisyal ng ikinasal. Umalingaw-ngaw ang mga tinig ng engkanto, parang mga bulong ng hangin at alon ng dagat, nagsasabi ng basbas at pagbati. Ngunit sa di kalayuan, 3 kabataang mula sa baryo ang nakasunod. Mula sa likod ng mga puno, nasilayan nila ang buong kasalan. Hindi nila lubos maisip ang kanilang nasaksihan. Isang dalagang mortal na naglakad sa altar ng gubat at nagpanata ng pag-ibig sa isang engkanto. Nang sila'y bumalik sa baryo, agad nilang ibinalita sa kanilang mga pamilya ang kanilang nakita. Kinabukasan,
Ang buong baryo ay gimbal. Ang ilan ay naniniwala, ang iba namay hindi makapaniwala. Si Jazzy, ikinasal sa isang engkanto, hindi maaari, bulalas ng isang matanda. Kapahamakan ito sa atin. Ang pag-iisang iyon ay magdadala ng sumpa. Ang iba namay takot na takot, iniisip na baka ang kanilang ani, ang kanilang tubig, at ang kanilang buhay ay maapektuhan ng kasal na iyon. Samantala, si Jazzy at Joeldan ay nagpatuloy sa kanilang buhay sa lihim na bahagi ng gubat. Hindi sila nagpakita sa baryo sa loob ng ilang araw. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Ang mga tao ay nagtipon sa harap ng bahay ni Aling Sion, nagdemandang ipaliwanag kung ano ang totoo. Ang matanda ay halos hindi makapagsalita. Sa kanyang puso, alam niyang totoo ang lahat. Ngunit paano niya ipapaliwanag na ang kanyang apo ay pinili na ang isang landas na hindi na maaaring balikan? Mula sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lamang bulungan ang pangalan ni Jazzy. Siya ngayon ay naging alamat na buhay, ang dalagang nagmahal at nagpakasal sa isang engkanto. Para sa ilan, isa siyang taksil sa kanilang paniniwala. Para naman sa iba, isa siyang sinobolo ng tapang na pumili para sa kanyang puso. At habang patuloy ang alingaw-ngaw sa baryo, sa gitna ng gubat ay magsisimula ang panibagong yugto ng buhay nina Jazzy at Joeldan. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, ngunit nakabalot sa banta ng mga mata at bibig na hindi kailanman makakaunawa. Pagkaraan ng kasalang iyon sa gitna ng gubat, hindi na naging payapa ang buhay sa baryo ng Capiz. Sa bawat araw na lumilipas, ang pangalan ni Jazzy ay laman ng usapan ng mga tao. Ang ilan ay hindi makapaniwala na may isang dalagang mortal na naglakas loob na magpakasal sa isang engkanto, habang ang iba namay nagsasabing tanda iyon ng masamang mangyayari sa kanila. Ang takot ay unti-unting umuukit sa puso ng mga taga-baryo at sa kanilang mga bulungan malinaw ang hatol. Dala ni Jazzy ang isang bagay na hindi nila kayang intindihin at hindi nila kayang tanggapin. Isang gabi, muling nagtipon ang mga matatanda sa kapilya. Doon, pinagtalunan nila ang nakita ng 3 kabataang nagmamasid sa kasal. Hindi ito maaaring palampasin. Wika ni Kadoro, ang pinakamatanda sa kanila. Ang isang tao na sumapi sa nilalang ng gubat ay nagdadala ng panganib sa buong baryo. Hindi tayo ligtas. Baka sa susunod na anihan, hindi na tayo bigyan ng magandang biyaya ng lupa. Tumango ang ilan at ang iba namay nagrosaryo. Umaasang maliligtas sila mula sa sumpa. Kinabukasan, pinuntahan nila si Aling Sion upang kausapin. Ang matanda'y halos hindi makatingin sa kanila, lalo na nang marinig ang kanilang mga bintang. Aling Sion, wika ng isa. Kung tunay ngang ang apo mo'y nakipag-isang dibdib sa engkanto, kailangang gumawa tayo ng hakbang. Hindi pwedeng hayaan nating magdusa ang buong baryo dahil sa kanyang ginawa. Luha ang bumagsak sa pisngi ni Aling Sion habang pinapakinggan ang mga iyon. Anong magagawa ko? Pinili niya ang kanyang landas. Kahit anong babala, hindi ko siya mapigilan. Ang alam ko lang, hindi masama ang nilalang na iyon. Mahal niya ang apo ko. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtatanggol, mas malakas ang boses ng takot. Ang ilan ay nagpasyang bantayan si Jazzy at ipaalam sa lahat ang bawat galaw niya. Samantala sa gubat, tahimik na namumuhay sina Jazzy at Joeldan. Wala na silang ibang inisip kundi ang bagong simula. Ngunit ramdam ni Joeldan ang lumalakas na galit at takot ng mga tao. Hindi magtatagal, haharapin natin ang kanilang hatol, sabi niya kay Jazzy habang sila'y magkasamang nakaupo sa pampang ng ilog. Hindi nila matatanggap ang ating pag-ibig sapagkat para sa kanila, isang kasalanan ito laban sa kanilang mundo. Kung ganoon, sagot ni Jazzy, bakit hindi nating ipakita sa kanila na wala silang dapat ikatakot?
Na hindi tayo kaaway, kundi dalawang taong nagmamahalan lang? Ngunit umiling si Joeldan. Hindi madaling baguhin ang mga paniniwala na nakabaon sa kanilang dugo at kasaysayan. Sa tuwing makikita nila tayo, ang makikita lamang nila ay panganib. Kaya nga itinago ng mga nilalang gaya namin ang aming sarili sa kanilang mga mata. Dumating ang araw na hindi inaasahan. 3 binata, ang parehong nakakita sa kasal, ang naglakas loob na sundan muli sina Jassy at Joeldan. Nang makita nila ang dalawa sa gitna ng gubat, agad silang bumalik sa baryo at nagulat. Totoo ngang ikinasal sila. Nakita namin kung paano lumuhod ang babae at nagpanata sa nilalang na iyon. Hindi na siya kabilang sa atin. Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga tao'y nagtipon at nagsimulang magsisigaw sa gitna ng baryo. Si Jassy ay wala ng lugar dito. Kung hindi natin siya itataboy, tayo ang mapapahamak. Ang ilan ay nagdala ng mga sulo at binabalak na hanapin siya sa gubat. Ngunit pinigilan sila ni Aling Sion, nagmamakaawa. Huwag ninyo siyang saktan. Anak ko siya, dugot laman ko. Kung may kasalanan man, hayaan ninyong ako ang managot. Ngunit walang nakinig. Ang takot ay mas malakas kaysa awa. Kinagabihan, nakarating ang balita kina Jassy at Joeldan. Magkahawak ang kanilang mga kamay at bakas sa kanilang mga mata ang pag-aalala. Sinusubukan kong maging matatag, bulong ni Jassy. Pero paano kung dumating ang araw na hindi na nila ako tanggapin? Paano kung itaboy nila ako, Joeldan? Hinaplos ni Joeldan ang kanyang pisngi. Kung itataboy ka nila, kasama mo ako. Hindi mo kailangang bumalik sa mundong hindi ka tatanggapin. Sa mundo ko, ikaw ay magiging reyna. Isang nilalang na hindi nila maaaring apihin. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, hayaan mo akong ipagtanggol ka. Hayaan mo akong ipakita sa kanila na hindi lahat ng engkanto ay mapanganib. Ngunit alam ni Jassy na mahirap iyon. Ang baryo ay nababalot na ng takot at galit. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi ito tatanggapin ng mga taong sarado ang isipan. At sa kanyang puso, nagsimulang sumibol ang lungkot. Dahil alam niyang sa oras na malaman nilang totoo ang kanyang kasal, hindi na siya kailanman magiging bahagi ng baryo. Sa sumunod na gabi, habang magkasamang nakaupo sina Jassy at Joeldan sa kanilang altar sa gubat, ramdam nilang mas lumalapit na ang unos. Ang kanilang pagmamahalan ay naging sagrado sa mata ng kalikasan. Ngunit sa mata ng tao, isa itong kasalanang hindi mapapatawad. Sa bawat ihip ng hangin at bulong ng mga dahon, para bang may babala na hindi sila ligtas. At sa kabila ng lahat, mahigpit pa rin ang kanilang yakap sa isa't isa, sapagkat iyon lamang ang tanging bagay na alam nilang totoo. Ang kanilang pag-ibig na pinili nilang ipaglaban kahit harapin man nila ang pinakamabigat na hatol ng kanilang baryo. Hindi na mapigilan ang mga bulungan sa baryo. Ang kasal ni Jassy at Joeldan ay hindi na simpleng tsismis lamang, kundi isang katotohanang kinatatakutan ng lahat. Araw-araw ay may mga taong dumaraan sa bahay ni Aling Sion. Nagtatanong, nagbabantay, at minsan pa'y nag-iiwan ng masasakit na salita. Nilagay ninyo sa panganib ang lahat ng tao rito, sigaw ng isa. Kung hindi ninyo siya paaalisin, baka pati tayo ay lamunin ng sumpa. Ang matanda ay walang magawa, kundi umupo sa gilid ng kanyang bahay. Luha ang nagdarasal para sa apo. Si Jassy na may bihira nang makita sa baryo. Lumipas ang mga araw na siya'y mas pinili nang manatili sa gubat kasama si Joeldan. Ang bawat gabi puno ng kanilang mga panata at pangakong mananatiling matatag sa isa't isa. Ngunit hindi ring maikakaila na unti-unti na siyang kinakain ng lungkot. Hindi dahil sa pinagsisihan niya ang kanyang desisyon, kundi dahil ramdam niya ang mundo na kanyang kinalakhan ay unti-unti na siyang tinatalikuran. Isang gabi, hindi na nakatiis si Jassy at bumalik siya sa baryo upang kausapin ang kanyang lola. Tahimik siyang pumasok sa bakuran at nang makita siya ni Aling Sion, agad siyang niyakap nito. "Anak,
Bakit mo ako iniwan nang walang paalam? Alam mo bang halos mabaliw ako sa mga balita? Lola, umiiyak na sagot ni Jazzy, hindi ko po kayo iniwan. Pinili ko lang ang aking puso. Mahal ko si Joel Dan at hindi ko na kayang talikuran iyon. Pero sana wag ninyo akong talikuran. Kayo lang ang natitirang pamilya ko. Napahikbi si Aling Sion, hawak ang mukha ng kanyang apo. Anak, hindi kita kayang talikuran. Pero paano na ang buhay mo? Hindi ka natanggap ng mga tao rito. Araw-araw ay tinutuligsa nila ang pangalan mo. Sinasabi nilang ikaw ay tanda ng kapahamakan. Paano kung isang araw ay itaboy ka nila ng tuluyan? Hindi na nakasagot si Jazzy. Alam niyang may katotohanan ang mga sinabi ng kanyang lola. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng paraan, biglang dumating ang ilang kabataan na may dalang sulo. Nakita nilang nagbalik si Jazzy at agad silang nagsigawan. Narito siya, ang babaeng ikinasal sa Encanto. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga tao'y nagsilabasan, dala ang kanilang mga galit at takot. Ang ilan ay may hawak pang mga bato, ang iba naman ay nagdala ng mga kahoy na krus at asin. Umaasang iyon ang magtataboy sa kanya. Niyakap ni Aling Sion ang kanyang apo at sumigaw, "Huwag ninyo siyang saktan, wala siyang ginawang masama." Ngunit walang nakinig. Ang mga tao'y patuloy na sumisigaw ng mga akusasyon, ang ilan ay halos itaboy siya palabas ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Joel Dan mula sa kadiliman ng gubat. Ang kanyang anyo'y mas matindi kaysa dati. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan at ang kanyang tinig ay umalinganggaw. "Tigilan ninyo," sigaw niya. "Hindi ko hahayaang saktan ninyo si Jazzy. Siya ay asawa ko at sino mang magtangkang mandulot ng kapahamakan sa kanya ay makakaharap ako." Napaluhod ang ilan sa matinding takot. Ang iba namay nagsitakbuhan, iniwan ang kanilang mga dala. Ngunit may ilan pa ring nanindigan. "Hindi ka kabilang dito," sigaw ng isang matanda. "Ang inyong kasal ay sumpa. Dadalhin ninyo ang kapahamakan sa aming lahat." Hinawakan ni Joel Dan ang kamay ni Jazzy. Pinipigilan ang kanyang pagluha. "Huwag kang matakot. Hindi nila nauunawaan, ngunit balang araw ay maiintindihan nila." Ngunit sa puso ni Jazzy, ramdam niyang hindi ganoon kadali. Ang baryo ay nahati na. May ilan na tahimik na nanunood at hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit mas marami ang puno ng takot at galit. Sa gabing iyon, tuluyan nang nagpasya si Jazzy. "Joel Dan," bulong niya, "hindi na ako makakabalik. Hindi na nila ako matatanggap. At kahit anong gawin ko, para sa kanila ako'y isang panganib. Siguro panahon na para iwan ko ang baryo." Tumango si Joel Dan, ngunit dama niya ang bigat sa puso ni Jazzy. Alam niyang hindi madaling iwan ang mundong kinagisnan. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Ang kanilang kasal ay nagbukas ng isang pinto na hindi na maaaring isara. At mula sa gabing iyon, ang kanilang buhay ay hindi na lamang tungkol sa pagmamahalan, kundi sa pagtanggap na kailangan nilang lisanin ang baryong hindi na kailanman magiging tahanan para sa kanila. Samantalang sa baryo, naiwan ang mga tao na naguguluhan. Ang ilan ay nagsisi sa kanilang ginawa. Ang iba namay patuloy na takot. Ngunit isang bagay ang malinaw, nagsimula na ang isang alamat na hindi na mabubura. Ang kasal ng isang dalaga at engkanto sa baryo ng Tapiz ay hindi na lihim lamang. Ito'y naging bahagi na ng kanilang kasaysayan, isang kwentong patuloy na babanggitin sa mga susunod na henerasyon, puno ng hiwaga at takot na hindi kailanman lubos na maiintindihan. Mula ng gabing humarap si Joel Dan sa mga tao at ipinagtanggol si Jazzy, lalong lumala ang pagdududa ng baryo. Ang ilan ay nagpasya na hindi na sila lalapit sa ilog, at kahit ang mga bata ay pinagbawalang maglaro sa tabi ng gubat. Ang pangalan ni Jazzy ay tuluyang naging usap-usapan, hindi na lang bilang isang dalaga kundi bilang isang nilalang na hindi na nila itinuturing na tao.
Sa bawat paglipas ng araw, lalong humihigpit ang kanilang paniniwala na ang kanyang kasal ay nagdala ng sumpa. Isang madaling araw, nagising si Aling Sion at napansing wala na si Jazzy sa higaan. Agad siyang nagdasal sapagkat alam niya na baka tuluyan nang dinala ng engkanto ang kanyang apo. Ilang beses niyang sinubukang hanapin ito sa paligid ng baryo, ngunit wala na. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Siguro'y tuluyan na siyang dinala sa kanilang mundo, sabi ng isa. Hindi na siya babalik. Iyon ang kabayaran ng kanyang ginawa. Dagdag pa ng isa. Ang kanilang mga tinig ay puno ng takot at kasiguraduhan, para bang tanggap na nilang hindi na muling makikita si Jazzy. Ngunit ang katotohanan, nasa piling pa rin siya ni Joeldan. Nakatira sa isang bahagi ng gubat na hindi basta matatagpuan ng tao. Doon, napapalibutan sila ng mga ilaw ng mga nilalang ng gabi, at ang mga puno ay nagsisilbing dingding ng kanilang tahanan. Sa mga unang araw, dama ni Jazzy ang kapayapaan. Ligtas siya sa mga mapanghusgang mata. Ligtas sa mga bulungan na sumasakit sa kanyang dibdib, ngunit sa kanyang puso, unti-unti ring tumutubo ang pangungulila. Naalala niya ang kanyang lola, ang mga kapitbahay, ang buhay na kinalakihan niya. Kahit hindi siya tinanggap, iyon pa rin ang mundong kinamulatan niya at mahirap talikuran ng tuluyan. Isang gabi, kinausap siya ni Joeldan habang sila'y nakaupo sa tabi ng ilog. Jazzy, ramdam ko ang bigat sa iyong dibdib. Alam kong iniisip mo pa rin ang iyong baryo. Tinitigan siya ni Jazzy, may luha sa kanyang mga mata. Mahal kita, Joeldan, at wala na akong pinagsisisihan. Ngunit mahirap tanggapin na ang mundo na pinagmulan ko ay itinuturing na akong isang sumpa. Mahirap isipin na ang mga taong nakasama ko mula pagkabata ay ayaw na akong makita. Hinawakan ni Joeldan ang kanyang kamay. Darating ang panahon na maiintindihan nila, ngunit hindi ngayon. Ang kanilang puso ay puno ng takot. Kung ipipilit mo ang sarili mo sa kanila, baka mas lalo lang silang lumayo. Ngunit huwag mong kalilimutan, hindi ka nag-iisa. Ako ang kasama mo, at sa ating mundo, hindi ka kailanman huhusgahan. Lumipas ang mga linggo at tuluyang nawala sa baryo si Jazzy. Ang ilan ay naniniwalang siya'y namatay na at kinuha ng mga nilalang. Ang iba na may tiyak na siya'y nakatira na sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit iisa ang naging resulta. Wala na siyang lugar sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay nagsimulang ituring ang kanyang pangalan bilang isang alamat, isang babala na ikinukwento sa mga bata upang huwag nilang tularan ang kanyang ginawa. Huwag kayong lalapit sa ilog kapag gabi. Laging paalala ng matatanda. Tingnan ninyo si Jazzy, na wala na dahil sa kanyang katigasan ng ulo. Habang lumalakas ang kwento sa baryo, lalong napagtanto ni Jazzy ang kanyang kalagayan. Hindi na siya maaaring bumalik sapagkat kahit magtangkang magpaliwanag, hindi na siya pakikinggan. Ang mga tao'y nakapagpasya na hindi siya kabilang sa kanila. Ang natitira na lamang ay ang mundong kasama si Joeldan. Isang mundong hindi kilala ng mga tao. Isang mundong puno ng hiwaga at panganib. Ngunit siya'y minamahal at tinatanggap doon. Sa isang gabi ng katahimikan, habang nakatingala sa buwan, nagsalita si Jazzy. Ngayon ko lang lubos na naramdaman, Joeldan. Hindi na ako makakabalik. Kahit anong gawin ko, hindi na nila ako matatanggap. Ang pagpili ko sa iyo ay ang pagpili ko na ring iwan ang lahat ng nakaraan. Yumakap si Joeldan sa kanya at marahang bumulong. Mahal, wala kang kailangang pagsisihan. Ang puso mo'y pumili at iyon ang pinakamahalagang bagay. Ang pag-ibig natin ay hindi nila kayang sirain. At mula noon, si Jazzy ay hindi na muling nasilayan ng mga taga-baryo. Sa kanilang mga mata, siya'y tuluyan ng naglaho, kinuha ng engkanto at hindi na ibinalik. Ngunit sa ilalim ng gubat at sa gitna ng kalikasan, siya ay buhay na buhay kasama ang lalaking kanyang pinili.
At bagaman masakit na hindi na siya matanggap ng kanyang baryo, mas nanaig sa kanya ang katotohanang siya'y minamahal ng totoo at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang paglaho ay naging mitsa ng alamat. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, ikinukwento ng matatanda na may isang dalagang ikinasal sa engkanto at piniling iwan ang mundo ng tao. Ang ilan ay nagsasabing nakikita pa rin nila ang kanyang anino sa tabi ng ilog, nakasuot ng puting saya, nakatingin sa tubig na parabang nagbabantay. Ang iba naman nagsasabing ang mga alitaptap na kumikislap sa gubat ay tanda ng kanyang pag-ibig na hindi naglaho. Ngunit ang baryo ay nagkaisa sa isang paniniwala. Si Jazzy ay hindi nakabilang sa kanila. At ang kanyang pangalan ay mananatili na lamang bilang alamat na ipapasa sa mga susunod na henerasyon. Lumipas ang maraming taon mula nang huling makita ng baryo si Jazzy. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nawala sa mga pang-araw-araw na usapan ng mga tao. Ngunit nanatili sa mga kwento ng matatanda na laging ipinapasa sa bagong henerasyon. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, nagkakatipon ang mga bata sa paligid ng apoy habang ikinukwento ng kanilang mga lolo at lola ang tungkol sa dalagang nagmahal ng isang engkanto. Huwag ninyong tularan si Jazzy, madalas nilang wika. Kung hindi, baka kayo'y kunin din ng mga nilalang ng gubat. Sa bawat kwento, iba-iba ang bersyon. May nagsasabing siya'y naging reyna sa kaharian ng mga engkanto. May ilan namang naniniwalang naglaho siya at naging bahagi ng kalikasan. Ngunit sa lahat ng bersyon, iisa ang mensahe. Ang kanyang pag-ibig ay isang bagay na hindi kailanman maipapaliwanag at hindi kayang tanggapin ng mundo ng tao. Si Aling Sion, na tumanda ng lubusan, ay laging nagdarasal sa gabi. Sa kanyang puso, alam niyang buhay pa si Jazzy, kahit hindi na siya muling nakita. Kapag tinatanong ng mga tao kung ano ang tunay na nangyari, simpleng sagot lang ang kanyang ibinibigay. Pinili niya ang kanyang puso at iyon ang pinakamabigat at pinakamalaking desisyong ginawa niya. Kahit siya mismo ay nasasaktan na hindi na muling nasilayan ang kanyang apo, mas pinili niyang panatilihin ang alaala nito bilang isang dalagan matapang na sumunod sa tinig ng kanyang damdamin. Samantala, sa gitna ng gubat, malayo sa mga mata ng tao, nanatiling magkasama sina Jazzy at Joeldan. Ang kanilang buhay ay payak, ngunit puno ng hiwaga. Ang bawat umaga ay ginugugol nila sa paglalakad sa mga lihim na landas. At bawat gabi pinagmamasdan ang liwanag ng buwan na siyang saksi sa kanilang panata. Sa paglipas ng panahon, natanggap ni Jazzy ang katotohanan na hindi na siya kailanman makababalik sa baryo, ngunit natagpuan niyang kapayapaan sa piling ng engkantong minahal niya. Para sa kanya, sapat na ang tag-ibig ni Joeldan upang punan ang lahat ng lungkot at pangungulila. Ngunit hindi rin nawala ang bakas ng kanilang kwento sa baryo. May ilang pagkakataon na ang mga magsasaka na lumalapit sa gilid ng gubat ay nakakarinig ng mga himig ng awitin na tila boses ng babae, malambing at puno ng lungkot. May ilan na nagsasabing nakakita sila ng figura ng isang dalaga na nakaputing saya, nakatayo sa tabi ng ilog, nakatingin sa tubig. Kapag nilapitan, bigla itong naglalaho kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Ang mga kwento ay lalo lamang nagpalakas sa alamat ni Jazzy at Joeldan. Dahil sa mga kwento at bulong-bulungan, ang baryo ay naging kilala sa mga karatig na lugar bilang baryo ng lihim na kasal. Maraming dayo ang nagtatanong at ang mga taga roon ay laging may handang sagot. May dalagang sumuway sa aping paniniwala at nagmahal ng hindi dapat mahalin. Ngunit sa kabila ng tono ng babala, hindi maitatanggi ang kakaibang pagkamangha sa mga nakikinig. Ang kwento ni Jazzy ay naging simbolo ng matinding pan-ibig na handang isuko ang lahat, kahit ang sariling bayan at pamilya. Sa paglipas ng henerasyon, ang alamat ay naging bahagi ng kanilang kultura.
Sa tuwing may kasal sa baryo, laging binabanggit ang pangalan ni Jazzy bilang halimbawa ng isang pag-ibig na hindi maintindihan ng lahat, ngunit hindi rin maikakailang totoo. Ang ilan ay natatakot, ngunit may ilan ding lihim na humahanga. Sino ba naman ang makakagawa noon? Ang iwan ang lahat para sa pag-ibig, pulong ng mga kabataan. Sa kanilang mga puso, may halong takot at inggit, sapagkat si Jazzy ay nakagawa ng isang bagay na wala ni isa sa kanila ang naglakas loob gawin. Para kay Joeldan, nanatili siyang tapat sa kanyang panata. Hindi niya hinayaang masaktan si Jazzy at binigyan niya ito ng mundo kung saan hindi na kailanman ito hahatulan. Ngunit sa bawat ngiti ni Jazzy, ramdam din niya ang mga pagkakataong napapaisip ito tungkol sa nakaraan. Kaya tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, binabalik ni Joeldan si Jazzy sa gilid ng ilog kung saan sila unang nagtagpo at doon nila inaalala ang simula ng lahat. Doon niya lagi itong kinuumbinsi. Hindi ka na nag-iisa, Jazzy. Huwag mong isipin na nawala ka. Sa mundong ito, ikaw ay kumpleto. At sa bawat sagot ni Jazzy, iisa lamang ang kanyang sinasabi. Oo, Joeldan, ang puso ko'y buo na. Wala na akong ibang hihilingin kundi ikaw. Sa huli, ang kanilang kwento ay nabing alamat na bumabalot sa buong baryo ng Capiz. Isang kwento ng isang dalagang nagmahal ng isang engkanto at nagpakasal ng lihim. Sa mga mata ng tao, isa itong babala na huwag lalapit sa mga nilalang ng gubat. Ngunit sa mga mata ng iilan, ito'y kwento ng tunay na pag-ibig na hindi natitinag ng takot at hatol ng lipunan. Ang kwento ni Jazzy at Joeldan ay nanatiling buhay sa bawat bulong ng hangin, sa bawat agos ng ilog, at sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan. At hanggang sa lumipas ang mga henerasyon, ang kanilang kasal ay nanatiling sagrado. Hindi lamang sa mundo ng mga engkanto, kundi bilang alamat na magpapaalala na may mga pag-ibig na handang suwayin ang lahat, basta't manatiling magkasama hanggang sa dulo.